What is up you guys and welcome back to the channel. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. Ako okay naman. Sana maganda yung audio natin tsaka yung lightings natin, no? May bago ulit akong sinusubukan. Habang marami akong oras, gusto kong subukan mag-experiment sa mga ginagawa ko dito sa channel para makita natin kung ano nga ba yung mas magandang output na ibibigay. Siyempre, para sa inyo yan. Sorry, ayusin nga natin ng konti itong ating mikropono dahil gumagalaw. Pasensya na kayo. Opya. Yun. So, okay na. Sana okay na yung audio natin. Sana mas okay na yung maging output na ito. At ayun na nga, ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw? Well, ang pag-uusapan natin, eto, matinding laban to, matagal nang pinagtatalunan to kapag gumagaling yung tattoo. Tapos, merong hindi magandang resulta or hindi magandang healing process or healing or hindi maganda yung healed product nung tattoo. Yun. So, paano nga ba natin malalaman kung yung error sa tattoo is like an artist error or a bad tattoo, or is it a client error or aftercare error or bad aftercare? Yun, whatever. So yun, pag-usapan natin yan para malaman nyo kung nung gumaling ba yung tattoo nyo, sino bang nagkamali? Si artist ba o ikaw mismo? Pero, intro muna tayo. Let's go! And we are back. Yun, welcome back. So, ayun na nga. The question was, paano nga ba malalaman if yung pagkakamali sa tattoo is an artist error or the client's error? Yun. Kasi kapag it's an artist error, it's a bad tattoo, basically. But if it's a client error, it's a bad aftercare. Definitely. Yun. So, alamin natin, paano nga ba malalaman if ito ay, simulan natin, since ako ay isang tattoo artist, simulan natin sa mga artist. If it's a bad tattoo, eto, meron tayong listahan dito. If it's a bad tattoo work, eto yung mga senyales, no? There's sometimes, no, there's a blowout. So, kung hindi nyo alam kung ano yung blowout, ginawa ko ng video yan, check nyo sa mga lumang videos natin. Blowout is when you parang overworked or malalim yung pagkakagawa dun sa lining. So, kapag nangyayari yun, nagbo-blow out siya, parang kumakalat yung ink paggaling. Mararamdaman nyo rin yan kapag hinimas nyo yung tattoo is nakaumbok yung mga linya. So, that's what we call blowout. And nangyayari yan kapag masyadong mabigat yung kamay ni tattoo artist or malalim or mahaba yung karayom na nakalabas, tapos itinatattoo pa rin ni artist like the usual na dapat kung gano'n lang kahaba yung karayom. So yun, ano pa? Scars, ito, nagpepeklat siya, makintab yung peklat or makintab yung tattoo. May tinatawag namin may shim yung tattoo, no, nung gumaling. Kasi that indicates scars. So, nagkakaroon siya ng peklat kapag na-overwork. Paano nga ba siya na-overwork? Paano nyo malalaman? Ito, malalaman nyo to habang ginagawa yung tattoo. Kasi kapag ginagawa siya, masakit na siya, tapos dumudugo na siya. Tapos parang hindi na tinatanggap ng balat yung tinta, tapos pinipilit pa rin ni artist. So, yun, dun mo malalamang overworked siya. Tapos makikita mo yung halimbawa sa ginawang color packing, makikita mo patsi-patsi yung kulay, hindi siya solid. Halimbawa mo, kung pula to, hindi siya solid red. Nagkakaroon siya ng mga parang patches na malabo, patches na malinaw. So yun, ganun mo malalaman kapag na-overwork yun. Pero
talagang mas malalaman mong na-overwork na siya habang ginagawa pa lang kasi madugo na, ayaw na pumasok ng ink. So yun, it is parang na-overwork na yung skin mo doon. Kasi eto medyo medyo mahirap to kapag ka tinitignan mo yung paggaling ng tattoo tapos nakita mo patchy yung color packing, it's either pwedeng nagkaroon ka ng pagkakamali for while doing aftercare, while healing the tattoo, or talagang from the start pa lang mali na siya, hindi na siya maganda, or na-overwork na yung skin. So most likely kapag ganun, pag uwi mo pa lang namamaga na siya, sobrang sakit niya, parang iba yung sakit ng na-overwork na skin versus dun sa nagkamali ka sa aftercare or hindi mo na bigyan ng maayos at tamang aftercare yung tattoo mo. Yun. Ano pa? Ito, faded or light lines. Malabo yung linya. Inconsistent yung kulay ng linya. Inconsistent yung lining. Minsan manipis, minsan makapal, minsan malinaw, minsan malabo. Kapag ganon, so it's a bad tattoo kasi by technicalities, hindi dapat ganon. Dapat consistent yung lining. So, kapag ganon siya, makita mo, makinis naman siya or hindi naman siya na-blow out tapos hindi naman masakit nung ginawa. Tignan mo yung picture nung bagong gawa yung tattoo. Tignan mo kung hindi talaga pantay-pantay yung linya. Malalaman mo na it's an artist error. Hindi siya dahil nung gumagaling is hindi mo naalagaan. So, yun yung mga signs na it's an artist error. So, paano mo naman malalaman if it's a bad aftercare or a client's error? If it's a bad aftercare, eto, hindi siya naalagaan kapag nagbabalat na siya tapos makapal yung mga scabs or yung mga langib. Kapag ganun kasi, minsan sobrang dry nung tattoo, minsan naman nasobrahan sa pag moisturize ng tattoo or hindi pa magaling hindi pa dapat oras para i-moisturize, mino-moisturize na yung tattoo. So minsan kapag ganon, ang kapal ng scabbing. So doon malalaman mo na, medyo pagkakamali ko to. Yun. Tapos kapag hinihimas mo siya, yung tattoo mo, usually parang mararamdaman mo yun Paano ko ba i-explain yun? Mararamdaman mo yung gaspang kapag sobrang dry, kapag naman sobrang na-moisturize mo, parang hindi mo siya mahimas, medyo masakit siya. Yun. Tapos, kapag ganun kasi, medyo heavy yung scabbing niya, makate. So, kapag nakutkot mo yun, ako as an artist, sa tagal ko ng tattoo artist, kapag tinitignan ko yung paggaling ng tattoo or yung healed product, yung healed tattoo, nakikita ko if it's kinutkot ba siya or yung lining niya is hindi consistent because of me. Pero kapag kinutkot yun, ako, kitang-kita ko na siya. Makikita mo siya maayos yung linya, tas biglang dun sa part na yun, biglang labo or biglang naging peklat. Tapos hindi naman siya na blow out, hindi naman siya na overwork. Kitang-kita siya if it's a client's error, if it's a bad aftercare. Tapos, infection. Ang infection, kapag ito ay, alam mo yung kinagabihan after nung tattoo, dun na mula, dun na infect, dun na maga, most probably it's because of the artist. Hindi malinis yung pagkakagawa or hindi nabalot ng maayos pag-uwi or talagang na-overwork. Kaya nung pag-uwi mo, talagang namagana siya, nilagnat ka na. But if it's parang 24 hours na after nung tattoo and then bigla siyang namaga, biglang namula, biglang na-infect, well, it's a bad aftercare kasi nga dapat nahugasan siya, nasabon siya. Kasi madaming nagsasabi na wag daw dapat sabunin, wag daw dapat hugasan. Yun ang mga sumikat dati na bawal basain. Yun. Kasi sa Pilipinas, yun yung sinasabi ng matatanda Kung may sugat ka, huwag mong basain kasi mamamaga, hindi gagaling. So yung iba, ganun yung ginagawa.
So, hindi dapat. Dapat uhugasan mo pa rin siya. Kasi nga, kapag naalikabukan yan, nadumihan yan, ma-infect talaga yan. So, kapag na-infect siya, parang medyo matagal na yung tattoo nung ginawa, tsaka siya na-infect, most likely, it's a bad aftercare. Hindi na alagaan ng maayos. Yun. So, dapat talaga hinuhugasan siya at inaalagaan siya, yung tattoo. Yan. Ano pa ba? Kasi mararamdaman mo yun kapag na-infect na, normal na masakit, pero kapag na-infect na siya, para siyang mainit, parang nasusunog, parang ganun yung pakiramdam niya. Tapos talagang pulang-pula, namamaga. Doon mo malalaman na na-infect na siya. Minsan, nagkakaroon pa ng pus o nana. 'Di ba? Kapag nagkaroon na ng ganun, sure na, infect talaga yun. Infected na talaga yun. So, minsan nga, yung kagaya nga ni sinasabi ko, nilalagnat pa. Ano pa? Kapag malalaman mong it's a bad aftercare if yung tanungin mo si customer or bilang client, tanungin mo yung sarili mo. Tanungin mo rin yung sarili mo, napaarawan ko ba yung tattoo ko or nag-swimming ba ako, naligo ba ako sa pool, sa dagat, sa ilog, nagpaulan ba ako, nagmotor ba ako, basketball, gym. If that's the case, well, syempre, huwag mo nang isisi kay artist. Tanggapin mo, nakasalanan mo, nagkamali ka. So kapag ganun, syempre, malaki talaga yung possibility na ma-infect or hindi gumaling na maayos, makutkot yung tattoo kapag nagbabalat. Alam mo yun, syempre, kapag nag-basketball ka or nag-gym ka, pwedeng makutkot yung tattoo Tapos, lumabo yung mga parts na yon. At, of course, pawis, hindi yan maganda sa tattoo. Araw, hindi yan maganda sa tattoo. Ibabad sa tubig, hindi yan maganda sa tattoo. So, kung ganun yung mga nagawa mo, i-backtrack mo yung mga ginawa mo 'di ba? Kapag alam mong nagkamali ka, huwag mo nang isisi kay artist, itanong mo na kay artist kung anong pwedeng gawin. Kasi, para hindi naman sayang yung tattoo mo, para maganda pa rin yung paggaling. Yun. Kasi, madalas yan, isinisisi agad kay artist Pero, syempre, may ano yan we have our part para gawin na maayos yung tattoo, ituro yung aftercare at ibalot ng maayos. Pag uwi, ituro yung gagawin. But it's your part para sundin naman yung mga aftercare na tinuro namin. At syempre, it's your part din na wag kamutin yung tattoo mo, wag kutkutin. Kasi kung kasalanan mo, tutulungan ka naman ni artist Ako nga, it's okay lang naman din sa akin kung i-retouch ko kapag ganun. Basta sinabi mo sa akin na ganito yung nagawa mo, ganito yung nangyari. At wag mo na isisi sa akin na kasalanan ko kasi, kasalanan mo. Sir, kung ba't ganyan? Kasalanan mo, boss. Bakit ganito, ganyan? I-backtrack mo. Kasi ako, alam ko, ayos naman ako mag-tattoo. Sa tinagal-tagal kong nagtatattoo, hindi naman ako nakatanggap ng reklamo about sa na-infect na tattoo or hindi maayos na tattoo. Oo, noon, nagkakaroon pa rin naman ako ng mga bumabalik na clients na pinapaayos. Pero sinasabi nila, boss, kasi nakamot ko. Kasi ganito, ganyan. Or minsan, ako, sinasabi ko na yun, lalo na kapag nilalagyan ng relo yung part ng tattoo or yung mga parts na hindi talaga na itatago or yung mga moving parts like dito, yan. Kasi since madalas gumagalaw yan, madalas talaga minsan kapag pagaling na, para siyang ayaw gumaling. So ako okay lang yan, nire-retouch ko yan, sinasabi ko naman sa clients yan. Sinaset ko yung expectations nila every time magpapatattoo sila sa mga parts na alam kong medyo lumalabo. 'Di ba? Katulad noon, meron akong tinatuan dito sa daliri. Tapos, sinabi ko naman sa kanya, I was able to set the expectation na yung part na yan, lumalabo talaga yan. So, hindi talaga ako nagtatattoo dyan. Pero ipinilit niya. So, sabi niya, okay lang naman pag lumabo. Walang problema. Gusto lang talaga niya magpatattoo doon. I don't know, maybe for the views, for the likes, para lang may maipost or whatever. But, ayun, sabi ko, sige, ikaw ang bahala. Pero lalabo talaga yan. And then, after that, reklamo siya na pangit daw, nawala, lumabo, halos nabura yung tattoo. Pero, naset ko naman yung expectations niya. So, bilang customer naman, bilang client,
kapag sinabi sa inyo na hindi talaga advisable yung gusto nyong ipagawa, sundin nyo. At kapag gusto nyong masunod kayo, huwag kayong magreklamo kapag lumabo yung tattoo or hindi maganda yung naging result. Diba? Kasi sinasabi naman namin yan eh. And the information is available, widely available sa internet, sa social media, sa YouTube, sa Google, even AI. You can ask AI on the tips sa mga tips on what you can do or what are the things to do or ano ba yung dapat at hindi dapat. Diba? Do your research as well kasi that's part of being a customer. Okay? Yun lang naman kasi gusto ko lang malinaw dahil nga may mga nagre-reklamo, may mga nag-aaway-aaway na ang pangit ng tattoo, ang ganda nung bagong gawa, tapos nung gumaling na, ang pangit. Syempre, hindi naman kasi basta na itattoo na, okay na yun eh. May kailangan din ng aftercare nun. Kaya ganun. So, ako minsan pag ganun, nag-comment talaga ako sa social media na maayos naman yung tattoo, maayos yung process, maayos nung ginawa, nung pinicturan, kitang-kita, maayos naman. So, I think it's a bad aftercare habit na nangyari or a bad aftercare na ginawa ni client kaya nagkaganon yung tattoo. So, it's not a bad tattoo, it's a bad aftercare. Ganon. Pero syempre, meron din naman na kabaligtaran naman. It's not a bad aftercare but really a bad tattoo. So, 'di ba? Maganda at least eto yung mga sinabi ko na signs na pwede nyong malaman if it's a bad tattoo or a bad aftercare. May matutunan kayo, ma-check nyo yung tattoo nyo. Kasi if it's a bad tattoo, then definitely you can talk to your tattoo artist. Diba? Huwag naman i-post agad sa social media. Talk to your tattoo artist on what you can do. Compromise, pwedeng tatuan ulit, ayusin, bigyan ka ng discount or whatever. Diba? But if it's your fault, accept mo na lang yon. Let the artist know na ganito yung nangyari. Baka bigyan ka pa niya ng free touch-up. Key, yun lang. Again, kung bago kayo sa channel na to or kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para na-notify kayo every time we have a new video. Dahil every Saturday nag-upload ako ng bagong video that's 7:30 p.m. Yun lang. Sana marami kayong natutunan. Peace out.